Dumako po tayo sa ating tithes and offerings. Sino pong nakarinig ng when God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving na quotes? Sinong nakabate, nakarinig na kayo, nakabasa na kayo nito? Have you encountered this one? So, in reality, we are always checking or looking for standards. Standard na lalaki or babae, standard na mapapangasawa. Ganito minsan, sinasabi, ganito ang gusto kong mapangasawa. Tall, dark, and handsome. TDH daw yun. O kung minsan naman dapat, kahit hindi na, handsome, basta, tall daw, or di kayo may pera, parang ganun ba, no? Kahit sa bahay, may standard ang sukat ng bintana, ng pintuan. Parang yun ang nakikita natin, or kahit sa pag-a-apply ng trabaho, may mga set of standards. At bilang isang Kristiyano, paano ba dapat ang pamumuhay mayroon tayo? As a believers, as a Christians, ano bang dapat na pamumuhay dapat mayroon ang isang Kristiyano? We should live a life that is in line with God's purpose. Amen po ba? Sabi nga ni Rick Warren, purpose-driven life, sabi niya. Some describe it as living in sync. Dapat daw nakasynchronize tayo sa plano ng Panginoon. Which means in harmony, in accord, or alignment to God's standard. So standard, dapat pala sa standard ng Lord, hindi sa standard ng sanlibutan. God blesses us so that we could be a channel of His blessings. Amen po ba? Mayroon binapapala tayo ng Panginoon, hindi lang para sa atin, para maging vessel tayo ng pagpapala ng Panginoon sa ibang tao. Sabi nga sa 1 Chronicles 29:14, babasahin ko sa Tagalog, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. So tingnan po natin ang verse na ito. Dinideclare nila na ang bagay na mayroon sila ay hindi sa kanila. Hindi dahil sa lakas nila, hindi dahil sa talino nila, hindi dahil sa kanilang kung sinong nakapaligid sa kanila, kundi dahil sa Kanya. Kasi imagine, 1 month na Ramadan. Sa 1 month Ramadan, yung nagna-night duty ng 12 hours, di ba kung straight ka, saan ang kalakasan mo? Di ba makukonsume ka, but it is God who replenish the strength na nawawala sa iyo. It is God who give you the joy, even hindi na masaya kasi pagod na. Gusto ko na lang humiga. Pero because you know that ito ay blessing ng galing sa Panginoon at God is giving you that work, God is giving you the strength and the joy, nagpapatuloy ka. Amen po? So lahat ng mayroon tayo ay kaloob ng Diyos. So sa araw na ito mga kapatid, God is reminding us that hindi tayo dapat maging busy on how mag-level up sa buhay. Sabi nga dito, wag lang di ba nagtatrabaho tayo dito, isa sa mga natin, kailangan magpapadala ako kasi kailangan ayusin ko yung bahay namin. Kailangan makabili ako ng sasakyang maganda. Kailangan, mayroon akong iPhone, yung latest, parang gano'n, no? So, yun ang yung mga latest, yun ang mga iniisip natin. Hindi po dapat ang mindset natin ay gano'n. Dapat po kung nag-iisip po tayo ng level up ng ating standard of living, how much more in our standard of giving. So dapat magbigay tayo, dapat itaas natin ang ating antas sa pagbibigay natin sa Panginoon. Dahil the more that we give to God, the more po na nagbe-bless ang Panginoon. Imagine, lagi natin ito naririnig. Kung lagi tayo nakaganito,
gusto ni Lord mag-bless pa. Gusto pa ni Lord i-pour ang blessing. Pero bakit kasi hindi tayo nagbibigay na kaganito tayo. So, paano natin makakatch ang blessing ni Lord? So, dapat ibalik natin, isipin natin, ipagbalik sa Panginoon dahil ito ang ikakalugod ng ating Diyos. Amen po. So, sa araw na ito, tayo po'y tumayo at tayo magbigay ng ating kaloob, maging ito'y finances or lalo na yung buhay natin. Let us offer it to the Lord. Yun po ang importante sa Panginoon. Amen po.